beshi, samahan niyo na naman ako sa panibagong wallpaper serye ng buhay ko. At ngayon nga, naisipan ko namang i-makeover yung tauban ng plato namin or yung dish cabinet namin. Kung nasubaybayan nyo yung paglipat namin dito sa bahay, 2 years ago or going 3 years ago, masyado na talaga akong in love sa pagkakabit ng wallpaper up to the point na nilagyan ko ng wallpaper tong dish cabinet na to. Kaso nga lang, wala akong na-save na picture niya noon. Pero I remember, meron ata akong na-upload na video nung natapos ko yung pagwa-wallpaper dito sa first floor namin or yung sa sala going to the dining area at kasama din yung itsura ng dish cabinet namin nung nalagyan ko siya ng wallpaper. At that time, in love ako sa color ng gray, white, and black. Kaya yung kulay ng bahay namin or yung theme ng bahay namin is naglalaro lang sa gray, white, and black na color. Yung mga sobra kong wallpaper that time, instead na mapunta siya sa waste, nilagay ko siya dito sa dish cabinet namin at sobrang na-inlove ako sa kinalabasan niya kasi parang ang linis-linis niyang tignan. Hindi lang siya parang usual na dish cabinet na plastic type. Para siyang cabinet talaga na may design. Pero syempre, as expected, since wallpaper lang naman yung ginamit ko doon, hindi rin naman siya tatagal pang forever. So, ayun na nga, after 2.5 years, bumibigay na yung wallpaper ng dish cabinet ko. Saktong-sakto naman, nagta-transition ako from Team Puti to Team Puti and Team Kahoy, something like that, from Team Gray, Black, and White. Since sumasakit na rin yung mata kong tignan yung itsura ng dish cabinet namin, naisipan kong idamay na siya. Kaya eto. Sobrang trying hard ko talaga ngayon mag-transition sa Team Puti at Team Kahoy. Unti-unti kong nilalagyan ng accent ng Team Puti at Team Kahoy yung bahay namin. And hopefully, ma-achieve ko siya. Time, nangarap ako magkaroon kami ng sariling bahay. That is bago ko mag-asawa. Or, hindi. Nagsasama na pala kami ng naging asawa ko. And then, talagang pangarap na pangarap ko magkaroon ng sariling bahay kasi obsessed na obsessed ako sa pagde-design ng bahay ever since. Nung bata pa ako, hindi niyo natatanong, gusto ko talagang maging architect or interior designer. Yung bahay namin ng lola ko before is talagang sabi nga ng lola ko, nahihilo na siya sa ayos ng bahay namin kasi every week kapag wala na akong pasok sa school, parang feel ko na ina-arrange ko yung bahay namin, nililipat-lipat ko yung mga gamit, ganyan. Parang naboboard kasi ako na nag-i-stay lang sa isang lugar yung mga gamit namin. Parang gusto ko, from time to time, nakikita kong may bago dun sa environment namin or sa pwesto ng mga gamit namin. Hanggang sa nag-asawa na ako, gustong-gusto ko rin talagang nag-aayos at nag-design ng interior ng bahay namin. Yung imagination ko laging tumatakbo kung saan ko kaya magandang ilagay yung mga gamit namin. Saan siya mas magiging comfortable akong tignan yung pwesto ng mga bagay-bagay or mga gamit namin. Until after kong mag-abroad, dahil talagang gusto ko magkaroon ng sariling bahay na dinidesign, pikit mata talaga, as in, hinarap ko yung fear ko na makakuha ako ng sarili naming bahay. At thank God, eto na yung bahay namin. I can do whatever I want, lalo na sa pagde-design ng mga bagay-bagay sa loob ng bahay namin. As soon as na-turn over siya sa amin noon, inumpisahan ko ng maglagay ng wallpaper, as in pinupuntahan ko siya rito para lang maglagay ako ng wallpaper or anything na pwedeng bumuhay sa itsura ng bahay namin. Hanggang ayon sa makalipat kami after pandemic. Actually, dapat lilipat kami before pandemic. Kaso nga lang, when the time na na-turn over na yung bahay, yun na yung kasagsagan ng pandemic. Na-turn over kasi siya sa amin ng March 2020, and that is the time na pumutok na yung pandemic at nag-lockdown na. So, hindi kami natuloy ng paglipat. Nakalipat kami dito sa bahay namin after a year, nung medyo na-stable na yung
yung pandemic. So, nakaka-travel-travel na hanggang sa dinala ko na dito yung mga bata para dalawin yung bahay. At nung mga panahong nagkakabit ako ng wallpaper dito, naging katulong ko dito yung panganay ko. Sobrang pagka-obsess kong maging interior designer, talagang yung bahay namin, yun yung kinaadikan kong gawin. So eto, bago mag-Pasko, bago mag-New Year, ang goal ko talaga is ma-achieve yung Team Puti at Team Kahoy na team ng bahay namin. So paunti-unti, bumili na naman ako ng mga wallpaper that I can use para mag-transition ako sa team na gusto ko. Medyo matagal ngayon yung pagta-transition ko sa Team Puti at Team Kahoy kasi budget, hindi ganun kalaki yung naging budget ko ngayon, unlike nung nasa Team Gray, Black and White ako. I can buy ng materials ng isang bilihan kasi I have enough funds. And dahil nagkuha ko ng home improvement loan sa work namin and some financial struggles happen, hindi ako ngayon makabili ng isang bilihan para lang magamit, makapag-transition ako sa panibagong team ng bahay namin. Pero thank God, eto, paunti-unti nakakabili ako ng mga materials at unti-unti ko na siyang tinatransition. When January comes, natapos ko na yung yung buong first floor namin, like yung buong wall ng sala namin, tsaka ng dining area namin. At least natapos ko na siya. So, meron na lang akong minimal na mga ginagawa para ma-finish na yung pagta-transition namin sa Team Puti at Team Kahoy. Meron din akong mga maliliit na appliances na color white na mag-a-adapt na sa team na gusto kong ma-achieve ngayong year na to. Panibago naming thermos, puti na siya ngayon. Meron din akong gift na galing sa katrabaho ko. It's like multi-purpose cooker. Color white siya and I love the color kasi nag-a-adapt talaga siya sa gusto kong ma-achieve na team ng bahay ko. O ayan na mga mare, salamat sa pakikinig. Ito na yung aking bagong dish cabinet. Hanggang sa susunod na wallpaper serye ng buhay ko. Paalam!